Hi everyone, this is Ed's Realty Guide PH. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-guide ko naman kayo kung papaano nga ba ang process sa pagre-reserve ng unit kay SMBC. After ba mag-reserve, ano na yung next step? Ano na yung aantayin? Meron bang marireceive na contract to sell? So watch this video and stay tuned! So, what is 3 steps to reserve a unit here in SMBC? Number 1, fill out reservation agreement. If based abroad, pwede nyo naman siyang i-scan copy and make sure na tama lahat ng information na isusulat natin sa reservation agreement. Correct spelling yung pangalan natin, kung anong naka-indicate sa ating valid ID is ganun din yung naka-indicate. Make sure na yung last name, middle name, first name is correct. And kung meron kayong initial. Then yung inyong email address, dapat tama yun dahil dun ipapadala yung schedule of payment. Yung contact number natin is make sure na tama. And kung saan isi-send yung documents, let's say yung contract to sell, may nakalagay doon kung office ba or residence, i-check nyo yon. And kung for pick up, paki-note na lang din para makapag-assign kayo ng SPA dito sa local. Para makapag-assign kayo ng SPA, let's say meron kayong anak or kamag-anak na magre-receive dito sa Pilipinas at ayaw nyo na ipadala sa abroad, pwede naman yon. And make sure na naka-specify doon para yung contract to sell is hindi na ipadala dyan sa abroad. Then, number 2 is reservation fee. Ang reservation fee ni SMBC is nag-i-start ng 30,000 depende sa property na mapipili nyo to 50,000. Pwede siyang bayaran via online payment using credit card, BDO bills payment, BPI online, remittance, GCash, or any direct SMBC. Pwede din post-dated check. Number 3, valid ID, government-issued ID. Kung 5 yung buyer na i-declare sa contract to sell, tag-iisa sila na valid ID. And make sure yung valid ID natin hindi siya expired and may signature siya. So, karamihan ng ganung valid ID is government-issued ID. Like passport, driver's license, SSS. Then, ano na ba ang next step? Pag na-fill out mo na yung form, nakapag-reserve ka na, nakapagbigay ka na ng valid ID, i-email nyo lang na naka-scan copy. Kung based abroad kayo, i-email nyo lang na clear copy yung documents na ipaprocess for booking nung assigned agent nyo. And make sure na malinaw siya, na readable siya, na hindi expired yung ID and malinaw din yung reservation fee natin. Naka-screenshot siya kung GCash. Naka-declare yung tamang pangalan natin sa reservation fee. Hindi yung iba yung nag-reserve, iba ding pangalan. Mabuboid yun. Kailangan yung pangalan na naka-declare sa reservation fee is yung pangalan ng buyer. Kung dalawa kayong buyer, dapat isa sa inyo yung pangalan na naka-indicate doon sa reservation fee. Then, after na na-email na sa assigned agent yung mga documents, ipaprocess na yon for booking sa office. Kung meron tayong special request, nadadagdagan lang ng ilang araw yung process ng booking kasi pinapa-approve pa siya. Pero kung wala naman ongoing request, mabilis lang siya. So, ang aantayin mo lang is 2 to 3 weeks. Makaka-receive ka na ng schedule of payment and thank you letter sa iyong registered email address na sinulat mo doon sa iyong reservation agreement form. So doon isi-send ni SMBC yung schedule of payment
So make sure na chine-check natin yon kasi makikita natin doon kung kailan mag-i-start yung ating down payment or monthly amortization. Then kung meron na kayong na-receive na schedule of payments sa inyong email address, pwede nyo na siyang i-register sa buyer's portal. Meron akong separate tutorial for that. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link. I-click nyo na lang yan para mapanood nyo yung step by step how to create buyer's portal. Kasi doon, pwede mong i-register yung unit mo kung multiple unit yan. Pwede mong i-register doon para mas mabilis mong ma-monitor yung unit mo kung bayad ka na ba sa month na yon. And makita mo yung OR, mada-download mo siya. Pwede mong i-add doon lahat ng unit na nabili mo. So, napaka-useful ng buyer's portal. Pwede ka rin magbayad doon using credit card. Then, ano na ba ang next step? So, after 1 month, kung based abroad ka, makaka-receive ka ng contract to sell. Hard copy yon, makapal siya, mga ganyan kakapal. Yung hard copy ng contract to sell, yung other copy doon na may naka-indicate na buyer's copy, sa inyo yon. And may kasama siyang card. And yung other copy doon, kailangan nyo siyang pirmahan. Kung dalawa kayong buyer, pipirmahan nyo yun, tag-isa kayo ng signature. Kung 5 kayong buyer, 5 kayong pipirma doon. Don't worry, meron namang arrow na naka-indicate doon kung saan kayo pipirma. So, after nyo yun mapirmahan, ipapa-consularize nyo dyan sa abroad. Guys, kung nandyan kayo sa Japan, so sa consul nung Japan, ng Philippine Embassy, kasi lumabas yung document sa abroad. So, pwede nyo nang ibalik yon dito sa Pilipinas. Nakalagay din doon yung step how to return it to the Philippines. Libre naman pabalik. Pwede ding pick upin sa inyo ng courier. Tatawagan nyo lang, then pick upin sa address nyo. Kahit nasa abroad kayo, pwedeng pick upin nyo ng courier para maibalik sa Pilipinas. At pag dumating na siya sa Pilipinas, ino-notarize naman yung SMBC. Then, I suggest guys, sa mga BC, maganda na i-auto-debit natin yung ating monthly amortization. Kung wala kayong bank account, pwede kayong mag-open ng BPI online. Legit siya. Ilalagay ko rin sa comment section kung paano mag-open ng BPI online. Kung based abroad kayo, kung wala kayong any bank account, makakapag-open ka na basta Filipino citizen ka at meron kang valid ID ng Philippine citizen. So, pwede ka nang mag-open ng bank account kahit nasa abroad ka. Very useful din kasi pag meron kang BPI bank account, kasi hassle-free siya, pwede mo nang i-register yung unit mo, lagyan mo lang ng laman yung BPI account na yon para every month mag-debit na siya doon. So, hindi ka na ma-hassle pa every month na magbayad. So, hindi mo na kailangan pang isipin. Basta, make sure mo may laman yung bank account na i-open mo para hindi siya mag-bounce. Make sure mo na may laman yung BPI bank account na i-open mo. Kung nandito ka naman sa Pilipinas, pwedeng post-dated check, dated check, pero medyo marami yun eh. Pwede din siyang BDO auto debit. Make sure na original sign yung ating auto debit using BDO na form, and after 1 month pa siya magre-reflect. Mas mabilis yung BPI online. And meron din tayong express payment for the pre-selling project, pero limited project pa lang yun. Pwede din siyang iPay 88. Kung wala kayong bank account, pwede din naman ang iPay 88. Pero every month mo rin siyang gagawin. Medyo hassle. Kaya maganda makapag-open ka na lang ng bank account. So, yun lang naman yung mga kailangan nyo guys. Pag bumili ka ng unit, etong tutorial ko, isesend ko na lang to sa mga clients na nakabili na para guided naman sila sa kanilang nabiling investment. Again guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more real estate investing. See you from my next vlog.